Johan Liebert ang tinaguriang pinakamasamang antagonist sa anime. Sa mundo ng anime, maraming kilalang kontrabida ang nag-iiwan ng marka sa mga manonood. May mga kontrabidang marahas, may mga tuso, at may mga malalim na motibo. Ngunit sa lahat ng ito, si Johan Liebert mula sa anime at manga na Monster na isinulat ni Naoki Urasawa ang madalas na itinuturing na pinakamasamang karakter. Hindi dahil sa kanyang pisikal na lakas, kundi dahil sa kanyang nakamamatay na talino, kakayang manipulin ng tao at kawalan ng konsensya. Ito ang 5 punto bakit si Johan Liebert ay tinuturing na the most evil character in anime. Unang punto, hindi pisikal ang kanyang sandata. Hindi tulad ng karamihan sa mga kontrabida, hindi gumagamit si Johan ng armas o superpowers. Ang kanyang sandata ay ang kanyang karisma at talino. Kaya niyang manipulahin ang tao upang magpatayan, kitilin ang kanyang sarili o gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gawin sa normal na sitwasyon. Dahil dito, mas mahirap siyang basahin dahil ang kanyang laban ay psikolohikal, hindi pisikal. Ikalawang punto, kakulangan ng motibo. Isa sa mga dahilan kung bakit nakapanindig balahibo si Johan ay ang kanyang kawalan ng malinaw na motibo. Hindi siya naghahangad ng pera, kapangyarihan o hustisya. Ginagawa niya ang kanyang kasamaan para sa mismong kasamaan. Itong nagtatangi sa kanya sa ibang kontrabida. Siya ay kumikilos bilang isang tunay na hilista. Nihilistang nilalang, isang taong naniniwala na walang saysay ang lahat at wala ring halaga ang buhay. Ikatlong punto, guro ng manipulasyon. Pinapakita sa Monster na kayang-kaya ni Johan na baluktutin ang isip ng kahit na sino, bata man o matanda. Kadalasan, hindi siya ang direktang tumatrabaho. Ginagamit niya ang iba para gawin ang madugong gawain. Ipinapakita nito ang kanyang matinding kakayahan na magpakilos ng tao sa kanyang kagustuhan. At nagre-resulta ito sa isang tuloy-tuloy na kamatayan at kaguluhan. Ika-4 na punto, isang salamin ng tunay na kasamaan. Ang isa pang dahilan kung bakit natatangi si Johan ay dahil makatotohanan ang kanyang kasamaan. Wala siyang supernatural na kakayahan, kahit mas mapapaisip ka na pwedeng mayroong Johan sa totoong buhay. Ipinapakita niya kung gaano kadaling mawasak ang moralidad at katauhan ng tao kapag may isang henyo na marunong gumamit ng takot, trauma at kahinaan ng iba. Pang-5 punto, ang epekto sa manonood. Ang presensya ni Johan ay nagdudulot ng takot at pangamba kahit sa mga manonood lamang. Ang kanyang malamig na ngiti at kalmadong kilos ay nagtatago ng isang halimaw na handang sumira ng buhay ng walang emosyon. Ang ganitong klase ng karakter ay bihira sa anime at isa sa dahilan kung bakit ang Monster ay may tuturing na isang obra maestra. Sa mga punto na ating tinalakay, masabi ko na hindi kailangan ni Johan Liebert ng superpowers para maging nakakatakot. Ang kanyang talino, kakayang manipulahin ng tao, at kawalan ng konsensya ang dahilan kung bakit siya ang itinuturing na pinakamasamang karakter sa anime. Siya ay hindi lamang isang kontrabida. Isa siyang simbolo ng kung gaano kadilim at kadelikado ang isip ng tao kapag wala na itong moralidad.